Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang dating senador na nasentensyahan ng korte makulong ng 11 years sa kasong bribery and corruption. So, sino itong senador na ito? Okay, mamaya ko nasabihin ang detalye. Gusto ko munang pasalamatan ang aking mga subscribers na volunteer na researchers nagpapadala sa akin ng mga videos, articles, post para makagawa ako ng vlog. So, salamat Eudora, salamat Chris Torres. Okay, sila ang nagpadala sa akin itong article na ito. Okay. Akala ko, dito sa Pilipinas, itong senador na makukulong. Kailang hindi pala eh. Sa US, kaya sabi ni itong mga kaibigan kong researcher na sana ganito ang mangyari sa Pilipinas, sir. Na ang mga corrupt na government officials natin makulong din. Kasi paminsan-minsan lang. Sino bang maalala ko na nasintensyahan na makulong? Wala kong i-comment nyo ko sino ang medyo big time na government official na sentensyahan makulong. Wala kong maalala eh. So, sana darating ang panahon na may talagang masintensyahan at makulong. Okay, so dito sa BBC News, ito yung article. Ex-US Senator Bob Menendez jailed for 11 years for bribery. Yan. So, last year, itong si New Jersey Senator Bob Menendez, he was found guilty by a jury, 11 counts for accepting gifts, including gold bars, cash, and Mercedes-Benz in exchange for helping foreign governments. So, bribery. Bibigyan kayo ng regalo. In exchange, mag-facilitate ngayon ng foreign aid. Ang US nagpapadala ng foreign aid sa mga aliado nilang bansa. So, itong kaso ni ex-Senator Menendez, Egypt, yung na-involved na bansa. So, according to this case, nakatanggap itong ex-senator ng gold bars, cash, and in exchange, kasi dating chairman ito ng foreign relations eh. Yung aid from US, ayan, bumuhos sa Egypt. So, napatunayan ng mga prosecutors na meron nga nagdesisyon ang mga jurors na malakas yung ebidensya, kaya yun, sinintensyahan. Ang gusto ng mga prosecutors is 15 years imprisonment. Kaya lang ang mga abogado ng dating senador, nag-appeal sila sa judge na kung pwede, babaan nila. Kasi 71 years old na po itong dating senador. Kaya yun ang hatol, 11 years lang na pagkabilanggo. Okay? So, sabi ng judge, si US Judge Sidney Steen, bago niya pronounce yung sentensya, sabi ng judge, somewhere along the way, you became, I'm sorry to say, a corrupt politician. So, ang dating senador naman, umiiyak, at ito ang kanyang, hindi niya tinatanggap na yung kasalanan, hindi niya inaamin. Sabi niya, other than family, I have lost everything I ever cared about. Every day I'm awake is a punishment. So, yun po. By the way, plano pala nitong ex-Senator Menendez na i-appeal ang kanyang sentensya. Ganyan naman kahit tayo sa Pilipinas, mayroong conviction sa lower court, i-appeal. Kagaya ng yung nangyari kay Representative Franz Castro at Satoru Campo,
convicted na sila sa Regional Trial Court, kaya lang on appeal sila. Kaya ngayon, nakapiyansa sila na mamayagpag pa rin si Congresswoman Castro, kakandidato nga siyang senador. Baka manalo pa, I don't know kung mananalo ba yan. So, ganyan po. Ang tanong, kailan kaya mangyayari ito sa Pilipinas? Ano sa tingin nyo? May possibility pa na ang nangyari dito sa US, senador na ito mangyari din sa Pilipinas? I-comment nyo ko no. Kung ako ang inyong tanungin, parang yes, mangyayari, kailang malayo pa. Ano pa yung ating level of, anong tawag na? Kasi ang taong bayan, parang okay lang yan. Parang normal lang yan, yung may corruption. Kakaunti pa lang ang gising na gising. Example, itong issue ngayon sa gobyerno na yung blank item sa BICAM report. Ang iba, parang okay lang. So, pasalamat tayo at merong Attorney Vic Rodriguez, Congressman Unga, PRRD na nagsasalita at nagpa-file ng kaso sa Korte Suprema. At sana maaksyonan kaagad ng Korte Suprema para ma-resolve ang issue. Nakakalungkot nito, yung sagot ng Pangulo na sabi niya, in case na ang Korte mag-decide na invalid, unconstitutional ang 2025 budget, anong plan? May plan B? None. Will shut down the government. Nako, grabe naman ganong sagot. Anyway, ang Pangulo, kanya-kanyang diskarte, i-shut down niya ang government. Kaya lang, kinontradict naman niya, we are confident na mananalo kami sa kasong ito. Depende na po sa korte. Anyway, daming naghihirap na Pilipino. Sabi nga ni Cardinal David, mayaman ang ating bansa, kaya lang, hirap na hirap ang Pilipino because of corruption. So ito mga kaibigan, namasyal ako ngayon sa Talaandig Tribe kagabi. Pinasyalan ko yung mga bahay na napili para bigyan natin ng yero. Sa Martes pa ang delivery ng yero. Nakita ko may 3 bahay na kawawa, yung wala silang dingding. So, nagdala tayo ng ukay-ukay na blanket para malang habang hindi pa natatapos yung bahay nila, mayroon silang panglaban sa kalamig dahil napakalamig ang lugar nila. Mount Kitanglad, paanan ng Mount Kitanglad, 1,400 meters above sea level, nakapakalamig. So, panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa tulong ninyo. Magandang gabi mga kaibigan. Nandito tayo sa bundok, sa Mount Kitanglad, yan likod ko. Napakalamig ang lugar na ito. At ito po yung tutulungan natin nga pamilya. Tignan nyo ang bahay, ilapit mo ng bahay. Napakalamig wala silang dingding, walang ano. Mayong gabi kumusta man mo? Naon sa man ang inyong pagpuyo karon? Uy na kayo ni sir. Salamat Di. Ginoo nga tagaan mi og inabang Tugnaw kayo sa gabi. tugnaw kay sir. Unsa man kung matulog mo naanan, naamoy suga, naay kalayo. Kalayo ra. Unsa man yung habol? Ni Pinakabukon yung habol. Isara. Nipis kayo. Tugnaw. Hatagan ko ka mo og habol nga baga. Nay pakita. Na. Pwede pang isulod ang imong lawas diya. Ano? Sige. Para di na mo tugnawon. Bawala kay tag tugnaw sir. Ay, Ikaw tatag video. Sus. Tapos sa amo pa. Pero tignan nyo ang bahay ni Manoy. Pila na inyong edad, Manoy? Ako kuana, sa City na. Mas tigulang ka sa ako. Ikaw, Manoy? 66. Ako, 65. Ay, na. So, Manoy.
Ito po ang bahay nila o ano ba ito? Trapal. Trapal na, sir. Trapal, sako. Mao. Grabe. So, paano na kung mag-ulan? So, ito lang po ang higdaanan ninyo. Dito na kayo maghigda. Ano ay kayo, sir? Grabe, grabe. Dali, Kwan. Tungkol sa among mga kagkatigulang, awa na among Okay. Sa Martes, nanay mo abot nga inyong yero. Napulo ka yero. Eksakto na ba? pero kung naapay sobra-sobra, mas mayo. Nga naman nga. Gusto mo napulo ka yero lang among ginahatag kada kanimalay. Kada panimalay. Napulo ka yero og napulo ka kilo nga lansang. Nakapatindog na mo, ha? So, tayo. Sige, Martes, kinay sila lang. Kinanglan nga mag ano na kayo ng inyong round logs. Daghan mo ikahoy din eh. Kaya pero ang problema. Sige, ato na may. Sige.